magandang hapon sa ating lahat dito sa Luzon, Visayas at Mindanao. At yung ating mga taga-subaybay sa iba't ibang dako ng daigdig. Ngayong hapon, Dok Gina, kamusta dyan yung panahon sa inyo? A bit sunny dito. Magandang hapon po sa lahat. Sunny na po dito sa may bintana ng kwarto ko. Kasi nung nakaraan, di ba, patuloy ang malakas na ulan, no? At maraming mga na-suspend na mga opisina, na mga klase, no? At lahat tayo, no? I think sobrang busy, lalo na yung ating mga opisina ng Persons with Disability Affairs Offices, no? Kami sa Quezon City, no? Amin din, no? Pinagdiwang, no, ang araw ni Manuel L. Quezon, ang tatay ng Quezon City. At saka, no, itong buwan din, ang buwan ng ating pambansang wika. Maraming mga selebrasyon, no, ng iba't ibang mahalagang aktibidades sa buwan ng Agosto. Pero, Doc Gina, at ang ating mga kaintunasyon, balikan natin ang mahalagang nangyari nung Hulyo, no, nung buwan ng Hulyo. Kasi may iba't ibang award-giving bodies ang pumili ng iba't ibang mga awardees. So mga kainklinasyon, sa hapong ito, ating makapanayam, no, ang dalawang mga magagandang babae na nagiging awardee, no, ng National Council on Disability Affairs at ng Apolinario Mabini Awards. So pag-usapan natin, no, ano ba itong mga awards na to at paano ito magiging inspirasyon sa mga iba pang mga babaeng may kapansanan at sa mga local government units na sila ay magiging disability inclusive. So, Dok Gina, wag na nating pahabain, no? Ipakilala mo na yung ating dalawang panauhin. Yes, by all means, Karanil, mga kainklinasyon, magandang hapon po sa lahat. Ngayon po, masaya tayo at natugunan ng ating mapag-usapan ang kagitingang walang hadlang para walang maiwan. Yan po ang title ng ating pong episode ngayong hapon. Ang ating pong dalawang panauhin, gaya po ng nasabi ni Karanil, ang una po ay si Miss Amy Dava. Hello, Miss Amy. Magandang hapon. Hello po, magandang hapon po sa lahat. Okay, siya po ay ang PIDAW designate ngayon ng San Jose de Buenavista, Antique. Si Miss Amy Dava po ay isa pong taong may kapansanan, designated head again ng Province of Antique mula 2010 hanggang 2015 Persons with Disability Head Municipality of San Jose de Buenavista, Antique ng 2017. Delegate po siya ng Inclusive Disaster Risk Reduction Management Training sa Queensland, Australia. Delegate din po siya ng JICA Leadership Program at how do you pronounce it? At Fuki, Japan, noong 2010. At Regional Coordinator ngayon ng WOWLIP Philippines at League of PIDAW Province ng Antique. President member din po siya ng RCDA Access Audit Team 2025. At ang maganda po dito, kaya natin siya naging panauhin ngayong hapon, is isa po siya sa nabigyan ng award na Extraordinary Filipina with Disability ng NCDA nito lang pong July of 2006. Kasasabi nga lang po ng ating kasamang si Karanil. Again, magandang hapon, Miss Amy. Thank you po sa opportunity po.
Yeah. Yan. Yeah. Miss Ami, siyempre batiin mo dyan yung ating mga taga-Antique at ang buong Panay, Western Visayas. Yes. Hey, crew hi! Mga taga-Antique! I'm sure marami ngayon nakikinig, no? Kay Ma'am Ami. At dagdagan ko lang, no, Doc Gina, no? Si Ma'am continue, Ami pala, Karanil. no? Okay. Si Ma'am Ami pala, no, ay dati siyang sponsor child ng Oh. Liliani Fans. Okay. Oo. Oo, yeah, nice to know Oo. that. Oo. Oo. Noon ko lang nalaman nung nagbisita ako doon sa kanila sa San Jose Antique. Kaya nga ang Liliani Fans at ang Northfield ay very proud din, no, sa mga tulad ni Ma'am Sa mga Ami na achievements. nagiging sponsor child at ngayon, no, naglilingkod na sila sa sektor ng may kapansanan, Kapansanan. Doc Gina. Yes, thank you, Cara Neil, for that info. By the way, before introducing our second guest, ako nga po pala ay puti ang buhok, na menunal na malaki sa ilong, nakasuot ng itim na t-shirt ng Inclination. Ayan. So to continue, ang second guest po natin ay si Miss Deborah C. Dacanay. Isa po siyang registered nurse. Ang kadalasan pong tinatawag namin sa sektor sa kanya ay Miss Debbie. Ayan, and siya rin po ay isang dedicated public servant with over a decade of experience championing the rights and welfare of persons with disabilities. Nagsimula po siya sa kanyang advocacy sa gobyerno as the technical staff for persons with disability at the Office of the Vice Mayor ng Quezon City. Isang role she held with distinction for 9 years. And then, siya rin po ngayon ay awardee ng NCDA at Apolinario Mabini for Disability Inclusive Local Government Unit. Good afternoon, Miss Debbie. Thank you for accepting our invitation. Good afternoon, Doc Jean, at kay Sir Daniel at sa ating mga ka-inclinasyon dito po sa Lungsod Quezon, sa Metro Manila, sa buong Pilipinas, sa lahat po ng mga kapidaw. Magandang hapon po. Yes, back to you, Cara Actually, Doc Neil. Gina, Yes. hindi lang isa ang pinanalunan, no? Dalawa. Tinataas talaga namin yan, no, yung aming bangko sa Quezon City. Dalawa kasi, National Council on Disability Affairs at saka Apolinario Mabini, no? Yes. Most disability inclusive city. Anyway, okay, so welcome sa ating dalawang guests, no? Kamusta na kayo? 'Di ba nung nakaraan, linggo-linggo yung yung ulan. So kamusta ang inyong opisina at ang inyong mga staff diyan, no, sa inyong mga persons with disability affairs offices? Ma'am Debbie, ikaw mauna. Kamusta yung ating mga kapidaw dyan sa inyo? Nako, for the past 2 weeks po, no, na maulan at suspension of work, no. Pero po kami sa QCP daw kami po ay nasa evacuation center. Hindi po kami in-evacuate. Kami po ay umiikot sa mga evacuation centers at tinitignan po namin ang kondisyon ng ating mga persons with disabilities. Ina-assess po natin ng ating mga staff at nagbibigay po tayo ng assistive devices. At nung August 20, bagamat meron pong suspension ng work, nagbukas po kami dahil marami po kaming client na pumunta po sa aming tanggapan na nagre-request po ng mga kanilang printing of persons with disability ID card at booklets po. Oh. Okay, sige. Ma'am Ami, kamusta naman sa San Jose nung nakaraang mga linggo? So, nung nakaraang mga linggo dito po sa San Jose de Buenavista, Antique, though malakas po yung ulan, tuloy-tuloy po yun. So far, wala naman pong cancellation, no, yung mga opisina. Sa kabila po niyan is busy po kami, no, sa kaiikot. Kasama po yung mga auxiliary services po namin sa pagkandak po ng monitoring sa mga beneficiaries po ng Project Aruga. So, yun.
Okay, pero nakita ko parang marami ka rin mga activities diyan, Oh, oh, sige. Okay, sige. Ah, I think si Ma'am Debbie first time dito kasi na-invite, no, sa inclination. Okay. Ma'am Debbie, share mo kung paano ka, no, nakapunta at nandito na ngayon, no, sa sektor ng may kapansanan. Paano ka nagsimula? Katulad po ng introduction ni Doc Gina, no? Ako po ay nag-start sa Quezon City Government 2010 bilang technical staff po ng persons with disability. So I think kasama namin kayo Sir Ranil noong 2010 during the first Persons with Disabilities Summit. Kauna-unahang summit dahil that time wala pa pong PIDAW noong 2010. Kaya binuo po namin yon at nagkaroon na po ng ordinansa a year after 2011 is the establishment of Persons with Disability Affairs Office. But during the 9 years, I've been with the Office of the Vice Mayor, sumusulat po ng mga iba't ibang ordinansa at resolution on persons with disability as well. At noong 2016 ay atin pong inumpisahan ang pagtatalaga ng QC Kabahagi Center for Children with Disabilities. And then 2 years after na ako po ay I get married and I have child noong 2017. My child was diagnosed in 2019 ASD level 2. So at doon na po nagbago yung level ng aking commitment po, no. So tama po talaga 'yon na kahit tayo po ay technical staff or empleyado na nagtatrabaho kasama ang sektor, iba po talaga kapag 24/7 live experience, no. At ikaw din ay nagtatrabaho din with the sector. So nagbago po talaga yung level ng passion, ng commitment na no, bilang isang ina ng batang nasa spectrum. 2022, nag-start po ako sa PIDAW, no, finally as the head, and then nagkaroon po tayo ng General Assembly at finally po ay nag-decide po ang ating mga Organization of Persons with Disabilities na italaga ang inyong pong lingkod na maging kinatawan nila head po ng Persons with Disability Affairs Office dito po sa Quezon City. Thank you at maraming pagbabago, 'di ba? At development, no, nang kayo na po ang nagiging head, no, ng Persons with Disability Affairs Office ng Quezon City. Okay. Ma'am Ami, ikwento mo nga yung kinwento mo sa akin, no? Kasi ever since si Ma'am Ami pala ay member ng sektor ng Persons with Disability. Ma'am Ami, go. Okay. So, ano pa lang po ako, sir, 5 years old, I was struck, no, with poliomyelitis. No, so but during my elementary days, hindi ko yun natanggap, no, yung aking disability. So nung high school ako, doon ko natanggap no na ako pala ay isang babaeng may kapansanan. So doon po nag-start na nag-involve ako sa sektor po ng persons with disability. So una po naging member lang po muna ako, naging active ako na officers bilang secretary hanggang po na makatapos po ako ng aking pag-aaral ay bumalik talaga ako sa sektor para po mag-serve po, no. Kasi naranasan ko kasi yung yung mga challenges, no, bilang isang babaeng may kapansanan, kaya from me kailangan kong maging boses po sa kapwa ko mga babaeng may kapansanan. So yun po, naging aktibo po ako sa lahat po ng mga aktibidades po ng sektor ng persons with disability. So, Miss Ami, para rin din, no, sa ating mga tagapakinig, paano ka, no, nagkaroon ng koneksyon sa Liliani Funds? Again, sir, paano nagkaroon ng? Paano ka nagkaroon ng koneksyon, no, sa Liliani Funds, sa Okay. LF? Sige po. Yung life po namin, sir, yung mother at father ko po is hindi po sila nakapagtapos ng kolehiyo po. So ano po talaga kami,
poorest of the poor po yung family po namin. During my high school days, ay may isa po dito na organisasyon po, no, under po siya, yung mga madre po sila. Sila po yung naging mediator ng Liliani Foundation. So sila po noon is nagre-recruit po sila ng mga persons with disability na ano po na deserving na ano po sir, na pwede po nilang maging scholar. So ano po ako, nag-present po ako ng self ko sa kanila. Then alam naman po nila yung status in life. So kaya po ako natanggap ni Liliani Foundation. Ayun. So yun po. So natulungan ka hanggang mag-graduate ka? Hanggang Yes mag-graduate po, ka ng opo. high school o Ang college? Liliani Foundation po is nag-support po sa akin through my ano po sir, transpo, mga uniforms, tapos mga school fees po. So not only that, pag wala po kaming mga pasok is pumupunta po kami doon kasi isa po siyang orphanage, di ba? Isa po siyang institution. Yung opisina ni Liliani Foundation that time. No, so pumupunta po kami doon sa orphanage, then nag-aano po kami sir, nagko-contribute po kami kahit papaano para yung support man lang ni Liliani sa amin ay may kunting balik din po kami kahit papaano. So yun po. So at saka ano po, hindi po yun parang pabigat sa amin. Somehow nakakatulong din a sort of discipline po for us bilang mga scholars at beneficiary po ni Liliani Foundation. So yun po. Yeah. Yeah. And Doc Gina, nung Yeah, kinuwento parang ko yun, to, no, nung kinuwento ko to sa project manager, no, ng Liliani Funds, no. Mhm. She's really, really, really very happy na yung investment, no, ng Liliani Fund, no, tulad ni Ma'am Ami, at may mga iba pa siyang mga kasama sa PIDAO sa Antique, no, na ngayon ay naglilingkod, no, sa sector of persons with disability. Kaya congratulations talaga, no, sana marami pang matulungan ang Liliani Funds at siyempre, no, ang mga batang at mga kabataang may May kapansanan. kapansanan. Doc Gina, okay, you may ask questions sa ating dalawang panauhin. Gusto ko lang din malaman, nung panahon ba na yon wala pa tayong support coming from the government? Yes, alam mo, Doc Jean, nung time po na nag-join ako sa sector, napakahirap po talaga ng sitwasyon po namin. Sa totoo lang, wala kaming support from the government. So mayroon kaming organization dito sa Antique, yun po yung founding association po namin, yun po yung Association of Differently Abled Persons in Antique po. Mhm. Ano po kami, non-stock non-profit organization. Ayun lang po yung kagandahan kasi yung president po namin isa rin pong Dr. Doc Jean. So Okay. ano talaga siya, no, yung leadership style niya is napakaganda, no, na mag-encourage po sa amin, and then marami po siyang initiative wherein yung organisasyon po namin is makakalap po ng mga resources na maka-create po ng mga activities po na makaka-help po sa amin. So yun po, wala po kaming support talaga as mga talaga kami noon. Minsan every December nagka-caroling kami para lang may pera, Right. mga solicitation, parang ganun po. So kung pumunta ka noon sa mga local government unit, hindi pa namin noon gaanong kilala kung sino yung mga government, ano yung maitutulong sa amin. So para talagang namamalimos kami noon. So kung inuutosan kami yan, mag-ask ka kay ganito. Naku, para talagang kawawa yung Politicians. persons with disability that time. Oo. Sa ngayon, meron na ba tayong mga, let's say, sponsors or nabibigyan ng mga
I mean, referrals, ganon sa Oo. DepEd. Oo, tama. Yun po, Doc Jean, yung kinaganda po dito sa amin, sa San Jose de Buenavista, kasi po, naka-develop po kami or naka-establish po kami ng mga partners namin. Sa Mhm. pamamagitan po yun ng creation or resolution po, creating our Municipal Council on Disability Affairs. So, yung composition po ni MCDA is mga partner stakeholders po ito. Kagaya nila Dolly, DepEd. So lahat po, parang all in lahat po ng mga available na mga agency po na makikita namin dito sa Antique is pina-partner po namin para po wala na pong lusot, no, lahat sa kung partner namin si DepEd, may mga roles and responsibilities po sila sa sektor po ng persons with disability With po. disabilities. Mm-mm. Kara Neil, balik Okay. tayo kay Miss Siyempre, Debbie. punta tayo no sa QC. Imagine no Mhm. mga ka-inclinasyon, 2 awards ang pinanalunan Mhm. ng Quezon City, no, National Council on Disability Affairs at saka Apolinario Mabini. So, Ma'am Debbie, kwentuhan mo nga kami. Ano itong sa NCDA, pagkatapos ng NCDA, ito naman sa Apolinario Mabini. Bakit napili ang Quezon City? Imagine 2 awards yung napili, no, ang napanalunan ng Quezon City. Debs? Yes, Sir Ranil, mga ka-inclinasyon. So, kami po ay nag-submit no, ng ating entry dito po sa NCDA. At yung sa Apolinario Mabini po, 2025 po kami nag-submit po no, ng aming entry. At dito po ay amin pong inilahad yung lahat ng aming mga ginagawa na dito po sa local government ng Quezon City, ng aming inclusive practices, no. So ito yung mga operational namin that we did since 2022. So, pero hindi po ito isang one-time, big time. No? Actually, yung mga awards po is a recognition of our contributions na talaga pong tama yung aming ginagawang dito po sa Lungsod Quezon. So, way back in 2022, kami po ay nagsagawa ng 5-year strategic action plan para po may direction po yung amin pong ginagawa. No? So, from 2022 to 5 years. So, at ginawa po namin yung amin pong mga activities, no? Nagsimula kami ng pag-ayos ng aming mga data. So, yung aming digital registration of persons with disability, kahit nasa Antique ka, pwede ka mag-register dito sa Persons with Disability ID registration program, basta eligible, no? Sinasabi po natin na accessible yung ating registration system for the eligible applicant talaga. Kasi talagang mahihirapan sila pag gagawa lang po sila ng disability, kapag gagawa lang sila ng paraan para makalusot dito. So kahit po meron kami ay nasa electronic registration, sa Quezon City meron po kaming 7 Persons with Disability Affairs Office. So 1 per district at pang-7 po dito po sa City Hall. And we also goes to the different communities. So community-based inclusive development program. So may plano, inayos po namin yung structure ng PIDAW. Kasi since 2011 na na-create po yung PIDAW, after 14 years, doon lang po kami nagkaroon ng reorganization. At sa reorganization, very strategic yung structure. Meron ang CBID program ay may isang section under po sa Division ng Operation. Ang aming pong training ng disability awareness, Filipino Sign Language, disability rights, lahat po ay institutionalized dito po. So we have pool of speakers dito po sa QCPDAW, and we also have our legal team. Kaya naman po yung actually mga ordinansa po namin kami po yung sumusulat, no? Even yung aming mga position paper na pinapadala namin sa Congress or sa Senate, kami rin po yung sumusulat kasama po yung ating mga persons with disabilities. At meron po kami tinatawag na open government partnership na kung saan ang mga persons with disability leaders ay kasama po namin nagpa-planning at nag-identify ng budget
Mm-mm. So ano po kumbaga lahat po ng programs namin ay dinidiscuss namin ano po yung impact, ito po yung result, no. Currently we have 108,000 registered persons with disabilities sa Wow. Quezon City, and I think we're the one of the biggest registry, no, sa LGU, at pinakamalaki po kami sa NCR. Yeah. And so inclusive education, so inclusive employment program, lahat po ito ay bago po sa pandinig, no? At bago din po sa kaalaman ng ating po mga ka-inklinasyon. Simply because we work as one here in Quezon City, the direction of Mayor Joy Belmonte and the rest of the whole approach of the local government through the inclusive governance approach po talaga. At hindi lang po ito trabaho ng PIDAW, we make sure that disability is intersectional, naiintindihan po ng ibang mga kasama po namin na departamento at ibang mga kawani ng aming lungsod kapag pinag-uusapan po natin ang disability inclusion, no? Hindi lang po kapag sinabi person with disability ay sa PIDAW yan. Trabaho ng PIDAW yan. So we make sure that ang aming pong prinsipyo po dito is level of po kami at talaga pong we collaborate with each other, we communicate with each other. At yung tinatawag po natin na two-track approach, no? So sa city level, kami po ay member ng iba't ibang local special bodies. And in fact, we also created pa under the local health board a subcommittee on persons with disability, specific, no, sa na local health board subcommittee on persons with disability. So lahat, education, Gina, local council for the Ma'am potential Debbie, children. yeah. Balikan ka namin kasi actually may nakita din ako isang good practice no ng Quezon City na actually si-share ko sa Iloilo City. I don't know whether they will adapt it. No, Doc Gina, so ikaw talaga magtanong kay Ma'am Ami kasi yeah. interested ka talaga doon sa sa inclusivity. Yeah. No, hindi. Yung extraordinary, di ba sabi mo yung extraordinary. Sige, i-park ko muna yung Karanil. Yun munang, sundan ko lang yung sinabi niya yung sa registration for its inclusivity. Ito po ba, Miss Debbie, is also accessible for blind persons? Yes po. Yes po, accessible po, no. So, meron siyang ano yung tawag nila dyan? Voice something? Yung color contrast, na-adjust din naman po natin yan. And doon po sa mga persons with disability applicants po natin na if they face difficulty or challenges, meron pa tayong assistive, no, pag-assist po sa kanila, mga walk-in applicants po natin. So may dalawang mode, the online isang application. Online at saka isang isang assisted po. Yes. Mm-hmm. At yung assisted po natin, we also goes to different communities pa. So meron kaming district offices, tapos nagpupunta pa kami ng mga barangay pa. Apo. Nice. So yun na, Karanil, doon na tayo sa extraordinary. Tumatawa si Miss Ami. ikaw na Gina, on my end kasi it's extraordinary. Extraordinary, yeah, oo. How do you take it? Kasi sa amin, some of the advocates, lalo na kung a hardcore advocate ng UNCRPD is parang we prefer the let's shy away from from patronizing the sector. So but you deserve, I guess you deserve the title. Deserve yan. Oo naman, yes. Okay, the two of you can answer. Okay, sige. With due respect sa ating NCDA, So Ma'am Ami, gusto natin malaman, especially ng ating tagapakinig, ano yung mga criteria, no? Na I'm sure ibinahagi sa inyo ng NCDA, ito yung magiging basihan, no? Sa pagpili nila ng isang awardee tulad mo. Ano-ano daw yung mga criteria, Ma'am Ami?
Sige po, Sir Ranel. Ulitin ko lang po no na ang Extraordinary Filipinos with Disability po, ito po ay isang programa ni National Council on Disability Affairs, no? Para sa mga persons with disabilities sa kanilang mga field po. Halimbawa po, ikaw po ay youth, no, or women with disability po na katulad ko. So, ito po no ay isang programa na kinikilala ni National Council on Disability Affairs ang mga persons with disabilities na may natatanging mga achievements, no? Na may impact, syempre, no, sa lipunan or may malaking contribution, no? Katulad ng may mga exceptional contributions, mga achievements, no, at mga excellence, no, in the field of women with disability. So, yun po, katulad po sa akin, no, bilang isang women with disability po, yung mga ginagawa ko pong advocacy, mga leadership, no, disability rights and inclusion, at ang mga partisipasyon ko no, sa mga iba't ibang organisasyon bilang partner sa mga programa patungkol sa persons with disability. So ang aking pamumuno no, na may direct impact no sa buhay ng mga persons with disabilities sa San Jose de Buenavista. So naging bahagi rin tayo no sa pagbuo at pagpapatupad ng mga programa at mga serbisyo po para sa mga persons with disability. So ang ano po bilang isang awardee po ng Extraordinary Filipinos with Disability po sa women category, ang akin pong award po ay hindi ko masasabi no na ako yung pinakamagaling sa lahat, no. May mga nagawa lang tayo sa sektor na sa palagay ng mga hurado or ng mga screening committee, ang ating mga karanasang nagawa ay kaaya-aya at may malaking impact no sa ating mga kapwa persons with disabilities po. So, yun po yung mga batayan po ng National Council on Disability Affairs. Huwag kang mag-alala, Doc Gina. Sa next selection, inonominate kita as Philippine. Pwede. Oh. Hindi, ang sa akin lang, Karanil, is they can put naman, di ba, Filipina with Disability of the Year. Ganun kasimple. Di ba? Parang, Yeah. yun. Kasi yung Okay, extra, okay, yung word lang okay. naman na extraordinary ang kino-contest ko Yeah. doon. Yung sa amin, okay. Doc Gina, Yan, Sir ikaw naman, Daniel, Miss Debbie. ang title ng entry namin is A Model of Inclusivity and Empowerment of Persons with Disabilities. Yan po yung aming title doon sa amin po isubmitting paper sa NCDA, because we really want to highlight the inclusive practices here in the local governance of Quezon City. And we also want to highlight the active partnership of, pag sinabi kasing gobyerno, hindi lang talaga yung taong gobyerno, kundi yung mga komunidad, yung mga persons with disabilities, ay bahagi ng ating mga gawain sa usapin ng inclusion. Thank you. Oh, Karanil, you're putting me in hotspot. We are extending our congratulations to Quezon City as an awardee of the most disability inclusive local government unit. And siyempre, kay Ma'am Ami as extraordinary Filipina with disability. Okay, Doc Gina, dahil diba, malapit na sa August 31 ay ating ipagdiwang ang National Heroes Day. So sa ating dalawang panauhin, ano ang ibahagi nyo sa ating mga ka-intonasyon? Ano ba ang inyong konsepto pag narinig natin ang katagang bayani? Okay, Ma'am Debbie, ikaw yung mauna. What's your concept about a hero or a heroine? Sa akin po, ang konsepto ng isang bayani ay hindi lamang sa usapin ng katapangan na literal na pakikipaglaban, kundi yung tunay na kakayahan, yung
lakas na tumulong sa kapwa to transform the lives of specifically the persons with disabilities, no? At meron pong um, magbigay ng malasakit ng walang hinihintay na kapalit. Right. For me, yan po yung konsepto ng isang pagiging bayani na hindi lang po at sa araw-araw, no, yung kahit hindi nga po nakikita yung paglilingkod ng may katapatan, pagiging accountable, kahit na hindi nare-recognize, but this is a principle, no, lalo na po ngayon sa mga taong gobyerno na malakas po ang pagsusulong, paghihingi ng accountability, no, transparency sa serbisyo na dapat po ay talagang hindi po entitlement ng pagtatrabaho sa gobyerno, kung hindi po talaga public service. Okay, yeah. Miss Ami, what's Okay. your concept? Sir Oh. Doc Jean, Yes, no, yes. para sa akin, ang bayani ay hindi lamang taong namatay na, no, para sa bayan. Ang tunay na bayani ay ang taong patuloy na nabubuhay upang ipaglaban ang tama, no? Tumitindig para sa mga hindi kayang magsalita, no? At gumagawa ng pagbabago para sa kapwa. Dahil ang kabayanihan ay hindi nasusukat sa laki ng ginawa, kundi sa pusong handang maglingkod ng walang hinihintay na kapalit. So, parang katulad natin, no, na mga advocates ng mga persons with disability na trabaho lang tayo, no, para Right. we are an agent of change, di ba, Doc Jill? Yes. Oo po. Mm-mm. So, yun. Mismo. Karanil. Okay. Yeah. Okay. Kasi 'di ba dati, no ba, yung ating konsepto, no, ng isang bayani, yung talagang nakipaglaban para magkaroon ng kalayaan, no, yung ating inang bayan. At yung ating mga bayani ay pinoproclaim yan, no, ng National Historical Institute, no, at may mga national policies pa nga para ideklara ng isang tao ay isang bayani. Bayani. No? So, rinig natin, no, yung sinabi ng ating dalawang panauhin ngayon. So, kahit pala, no, buhay tayo, Doc China, pwede pala tayong maging bayani. No, hindi lang pala yung mga binaril sa Luneta ang nagiging bayani or yung binaril sa Terad Pass or Di ba, tulad ni Karanil, Antonio yung mga Guzman. Karanil, yung mga migrant workers natin are considered bayani daw. Oo, Mm. modern day, 'di ba? Modern Yes. day hero. Okay, sige. Sa palagay ninyong dalawa, kaya no, kung titingnan natin yung ating sektor, ano pa yung pwedeng magawa ng ating sektor para tularan din ng ating mga bayani at pwedeng magiging bayani sa pang-araw-araw na buhay? Miss Debbie? Yung mga characteristic like ni Apolinario Mabini, no, na sa kabila ng kanyang kapansanan ay nagkaroon siya ng isang makabuluhan ng legacy, contribution sa ating kalayaan. So, sa ating po mga persons with disabilities, no, hindi po hadlang ang anumang kondisyon para magkaroon po ng ambag sa lipunan. In fact, we can choose, we decide kung ano po yung tatahakin po natin na progress, no? Kung ano po yung ating mga option. Here in Quezon City, we strongly believe sa equal opportunity ng ating mga persons with disabilities and recognition sa contribution ng ating mga persons with disabilities. Yung lahat ng mga we are facing different challenges, no, kapag pinag-usapan ang sektor ng persons with disabilities. At kapag yung karakter ng isang pagiging bayani, no, yun pa lang sa dami ng karakter ng pagiging bayani, matulungin, no. I think
maraming sektor po, maraming persons with disabilities ang mabibigyan ng oportunidad laban sa diskriminasyon, stigma, no, na pang-araw-araw na hinaharap po ng mga persons with disabilities at ng kanilang mga pamilya. At may dagdag pala ako, no? Parang nakita ko nga, this is a very good practice, no, of QC, no, na I don't know, Gina, sa inyo, sa Las Piñas, kung meron din kayong ganito, no? Ma'am Debbie, correct me, no? Kasi sa Quezon City, may tinatawag na People's Council, no? At very active doon, no, ang kinatawan, no, ng persons with disability, no, si Meroldin, no? Very active siya, no, sa People's Council, no, ng Quezon Yes. City. Ma'am Debbie, pwede mong ipaliwanag ng kunti, no, ang tungkol sa Quezon City People's Council? Apo. Ang Quezon City People's Council of Quezon City, no, ay itinatag po. So meron po tayong ordinansa na lahat po ng sektor dito po sa ating lungsod meron pong representation. So this is the highest consultative bodies ng mga iba't ibang mga uri ng organisasyon dito po sa aming pong lungsod. So aside po sa People's Council, meron pa po kami City Development Council na meron din pong representation ang mga persons with disabilities, no. Ang mga priority legislations, yun din po yung mga priority programs na may kinalaman po sa sektor ng persons with disabilities. Active participant. Active po yung kanilang participation sa CDC at sa People's Council. So sila po mismo yung nakikipag-usap sa ating pong local chief executives, kay mayor po, sa ating pong mga head of the departments at talaga pong direct yung communication and collaboration po ng ating pong sector. Sila din po, yung mga organizations na to ay kinikilala through the accreditation ng mga organizations sa ating pong Barangay Community Relations Department. Okay, Yun. sige. Punta tayo kay Miss Ami. Miss Ami, Yes, ito sir. na, papaano kaya, no, magiging buhay, no, buhay na bayani, no, yung ating mga kasama sa sektor ng may kapansanan? Sir Ranil, ang ating mga kasamahang mga persons with disability, no, pwede po sila, no, na maging tatawagin natin mga buhay na bayani, no, kapag pinili nilang gumawa ng tama, no, kahit walang nakakakita, diba? Oo, Tumutulong. Oo, tumutulong sila, Sir Ranil at Doc Jane, kahit walang kapalit, no? Magsalita para sa mga walang boses. Okay. At gamitin ang kanilang kakayahan upang magkaroon ng pagbabago sa komunidad. Hindi kailangan nilang maging sikat, no? May posisyon o gumawa ng pambihirang bagay. Minsan, ang isang persons with disability advocate na ipaglaban ang karapatan at dignidad ng kapwa persons with disability o isang ordinaryong mamamayan na araw-araw na naglilingkod ng tapat ay mga halimbawa sila ng mga buhay nating mga bayani. So yun po. Karanil. Wow. Wow, di ba? Karanil, sana mawala yung Yes. yung beholden. Di ba? Ayan. Into position na wala na, hindi na makapagsalita kasi alam mo na, yun. Thank you. Salita pa rin tayo. Pinaganda talaga ni Mami, no? Kaya padala tayo ng advanced guide questions. Anyway, no, dahil kayong dalawa ay mga opisyalis, no, ng ating persons with disability affairs, 'di ba? Kahit short lang muna, no. May update ba tayo, Ma'am Debbie, no, as vice chair ng League of PIDAO para sa ating mga tagapakinig? Yung inyong plan of action? Ang Yeah, direction kahit po na- ang direction po ng National League of PIDAO is palakasin po ang mga
local government sa establishment po ng Persons with Disability Affairs Office as stated in RA 10070. So matagal na po kinikilala ang batas po na ito, ngunit hindi pa rin po na-establish ang creation po ng PIDAW sa lahat ng mga local government Yes. units, no? From the provincial, municipal, no? Even nga dito po sa Metro Manila, meron pa rin pong mga still focal na mga persons with disability dito po sa Metro Manila. So, isa po yun sa direction po ng National League at sinusuportahan naman po yan ng NCDA. Pangalawa po, is i-capacitated po yung mga PIDAW officers, no? Kasi katulad na nabanggit namin ni Miss Ami, dapat kapag PIDAW ka is kaya mong makipagsabayan talaga, no? Kaya mong tindigan yung mga sinasabing karapatan ng sektor, kaya mong tindigan na hindi lang pang ID talaga ang PIDAW. Ang ginagawa. Ang ginagawa ng PIDAW, no? Na walang development program. So, yun din po na sinasabi namin, we want to empower din yung pagtingin din na hindi po charity at hindi lang po ayuda ang laging programa dapat ng persons with disability, no. We also collaborate with one another para yung mga malalakas na mga PIDAW is makatulong po kami doon sa ibang mga LGU, no, na kinakailangan din po nila ng tulong to capacitate. We offer our technical expertise, we offer our practices na matuto din po yung mga local government po ng kanilang pong mga PIDAW. And in fact, we also talk to the different local chief executives, no? May mga ganun po kaming initiatives para din po talaga mabigyan din po ng additional, no, na commitment yung ating pong mga local chief executives. Karen Neil. Ma'am Debs, very short lang, Ma'am Debs. Kamusta naman yung ating NCR League ng PIDAW na ikaw yung presidente sa ngayon? Yes, for the first time nabuo po ang NCR League of PIDAW. For the first time, meron po representation ng NCR, no. So nagkaroon na po kami ng set of officers, no. Ngayon po ay we try to influence one another, no, sa direction po ng iba't ibang mga cities, no. As I mentioned dito po sa NCR, hindi po lahat pa ng LGU sa Metro Manila ay meron pong Persons with Disability Affairs Office. May iilan, no? So majority of us meron na pong mga PIDAWs at merong mga programa, no? At meron mga polisiya. We influence with each other. So yung amin pong mga ordinances, legislation. So okay lang po na i-copy nila kung gusto po nila i-copy. Yes, So maganda nga po yun, no? nice. Na we share each resources, no. Meron na rin po mga LGU na nagkaroon ng ILRC, no, inclusive resource inclusive learning resource center. Yes. So we present yung iba't ibang mga accomplishments, no, ng ibang mga LGU. So yun po, nagtutulungan po kami dito sa NCR, sa Metro Manila, sa usapin po ng budgeting, no? Kasi yun po yung gusto naming basagin na prinsipyo na ang programa lang po ay ID at ayuda. So wala pong pag-unlad kasi kapag ganun lang po, no. Yung comprehensive implementation ng development program sa mga persons with disabilities. And ngayon po pinag-uusapan namin yung Unified ID ng DSWD dahil majority na rin po sa iba't ibang mga PIDAWs dito sa Metro Manila ay merong electronic registration. So hindi na lang po QC. Kami po ang nauna pero ngayon may mga gumaya na ng mga LGUs like si San Juan, si Valenzuela, si Mandaluyong, no. Kaya madali na lang po sa amin ang magkaroon ng system integration kay DSWD. So yun po yung aming mga direction po dito sa NCR PIDAW. Yeah. Yun. Maganda pag-uusapan din yun, ng sinabi ni Ma'am Debbie, no, ang Inclusive Learning Resource Center at yung Unified ID, no, na
ina-advocate ng NCDA at ng DSWD. Doc Gina, ikaw na kasi konti lang yung ating panahon, Oo no? nga eh. Hindi tayo Yeah, ano ulit yung natin itong ating dalawang panauhin. Yes po, Karanil. What about sa sa inyo sa Antique? Ano yung mga isa o dalawa o tatlong concerns na tinututukan nyo ngayon na medyo mahirap ma-achieve? Mm. Doc Jean, dito po sa Antique, no, gaya nga po kanina nung sinabi mo na ako po yung president ng League of PDAO dito sa Antique, may mga priority areas din po. So, halos no, magkapareho kami as mentioned kanina ni Ma'am Debbie. So, idagdag ko na lang po doon yung isa po is yung disability data and evidence-based Okay. planning. So, yun po kasi dapat po 'di ba lahat po ng registered na persons with disability na kumukuha po ng person with disability ID ay dapat po automatically po is ma-online po siya sa PRPWD and sa Unified Person with Disability ID po ni NCDA. So yun po dapat po yung nakaano po siya dapat updated po. So yun po yung idagdag. Syempre po talaga dapat no kahit saan man po ang lupalop po ng Pilipinas, lahat po sinasabi lang na may PDAO, may focal, pero for compliance lang talaga. So yun po talaga yung pinagtutuunan ng pansin ng organisasyon po ng League of PDAO. No? So una po talaga is ayusin po yung structure ng PDAO. So yun po Doc Jen, dito din po sa Antique, parang katulad din po sa NCR. Ang accessibility is also an issue? Infrastructure, gano'n? Yeah. Oo. Doc Gino, when it comes to accessibility, yun po yung mga mga concerns din po namin dito sa aming locality. Kasi 'di ba, alam naman natin no na matagal na itong Batas Pambansa 344. So may mga bago, 'di ba, yung parang alibay lang palagi no ng ating local government is kasi existing na yung building. Why is it na yung mga bagong Itinatayo. tinatayo na mga buildings is may ano siya, may provision of ramps, kaya lang ganun pa rin no, hindi pa rin siya Compliant. nakasakay sa tamang measurement po. So yun po yung ginagawan po namin ng strategiya po, Doc, na kung papaano po talaga maging maayos po yung pagpapatupad ng Batas Pambansa 344 po sa buong probinsya po ng Antique po. Antique. So yun po, Doc. Yeah, sana makapasyal kami dyan. And Miss Sure. Debbie, sa inyo naman, NCR Welcome po. or Quezon City, ano yung ating issues na tinututukan sa ngayon? Same din po yun, no? So marami po tayong policies po sa national at dito po sa local. Pero sometimes, yung mga pinapasa rin po ng mga polisiya sa national, nagko-contradict din po when it comes to operational, no? Ng mga polisiya po na yan. So dito po ay talagang like po yung disability categorization. So, dahil po lumabas yung administrative order, so marami po kasing establishment dito sa Quezon City. So may nagpapatupad na po ng bagong categorization na hindi po sila specialista, pero dahil business po sila, naniningil po sila ng higher cost sa mga pamilya ng mga batang may kondisyon. So, FAMED charging 5,000 pesos for assessment. So, yan po yung aking bottleneck, no? Yung bottleneck, yeah. At marami na po akong complaints dyan dahil hindi po namin yan ino-honor. So, para po maibsan yung sitwasyon ng mga pamilya dahil nagbayad po sila ng 5,000 piso. Meron po kaming, sa Quezon City po kasi libre naman po yung assessment. Kaya sinasabi po namin na medyo maghihintay lang po talaga. Pero we make sure po na itong mga na-abuse na mga family na to ay amin pong nabibigyan po ng assistance. So we don't want na maging commercialized ang pagkukuha ng Certificate of Disability. So isa po yan na although
meron po kami sa NCR na position paper that we will be remain status quo until 2028 kapag ready na po ang DOH, no, sa MOP at training ng mga disability assessors po. Pero isa po yan. Pangalawa din po yung sa accessibility. Marami rin po kasi mga DPWH, mga facilities, no, na sila po yung nagde-design, sila po yung turn over sa city na hindi rin po compliant sa BP 344. So sila po yung author ng accessibility, pero the time na turnover nila, like yung mga paaralan po dito, is sa amin na po bumabagsak yung rehabilitation. At amin po nakita yan when we established the Accessibility Audit Task Force na binubuo po ng iba't ibang mga departamento ng lungsod, General Services Department, City Engineering, City Architect, no. Umiikot po kami sa mga public establishment and private establishment. So, ang hirap din po, kaya yung aming posisyon sa DPWH, hindi ba dapat matik yan kapag may tinatayo kayong facility? So yun din po siguro, no, sa ating mga ka-inclinasyon na yung amin pong mga challenges bilang PIDAW na kailangan po talaga ay alam po namin tumindig, no, at kailangan po kaming maging maningil, no. Kaya kapag may mga DPWH, talaga sinisigil namin sila kasi you want us to be compliant. Kayo nga, hindi kayo nagko-comply. Right. Nako, thank you very much, Cara Neil. Okay, sa observation ko lang to, no, malaking factor talaga pag ang head of office ng PIDAW, no, ay talagang malapit, no, sa ating local chief executive, no. This is my experience, no. So parang sa QC naman, no, at saka sa San Jose, no, maganda naman ang inyong relationship, no, with the local chief executive. Anyway, no, pero best friend, no, kahit na napakalaki ng Quezon City, at least, no, may mga developmental pediatrician, no, na formally, no, diagnose ng mga may symptoms, no, ng iba't ibang health condition. Unfortunately, no, yan talaga ang pinaka-concern doon sa San Jose de Buenavista. Very short lang, Ma'am Ami, ano ang update, no? Sinabi ng NCDA na mag-caravan daw doon. Very short lang, Ma'am Ami. Opo. Thank you, Sir Anil. We talked na po recently with the National Council on Disability Affairs po na di ba, dati po is nakaparking pa lang po si LGU San Jose de Buenavista, but right now po is may medyo maliwanag na may date na tayo somewhere on September po. So kaya lang, we still wait po, Sir Ranil, sa confirmation po ng developmental pediatrician na local base po, no, na manggagaling po talaga sa Region 6 po. So yun na lang po yung hinihintay, then go na po tayo, Sir Ranil. Sige, thank you. Thank you po, Sir Ranil, sa That's help. a very welcome updates, no, from Ami and from NCDA. Doc Gina, medyo Yes. kulang tayo sa panahon. Siguro, Mismo. hindi na lang natin, no, yung mga messages, no, ni Ma'am Debbie nila. at saka ni Ma'am Saka Ami. ni Okay. Miss Ma'am Ami. Debbie, ano ang iyong mensahe sa iba pang mga local government units, no, sa baka sa susunod ng mga taon, no, i-nominate din sila na magiging disability inclusive local government units, Ma'am Debbie. Sa mga local government chief executives, sa mga administrative personnel po at sa atin po mga PIDAWs, no, we need really to think beyond the box, outside the box. At explore po natin yung ating po mga communities. Kasi po yung mga learnings, yung mga lived experiences ay napaka-nurturing ng ating po mga communities. No? Ngayon, ang direction din po natin is the community-based inclusive development. Talaga pong, dahil hindi nga po sapat ang bilang ng dami ng mga espesyalista. No?
talaga pong community-based na po talaga ang direction. Hindi na po lahat facility-based kasi nandun po ang mga persons with disabilities sa mga community. I also want to encourage yung mga hindi pa rin po kumukuha ng mga updated persons with disability ID card kasi yung luma po yung white na manual ID ay matagal na pong phase out yan sa Quezon City. So please mag-register po tayo dahil ang pagkakakilanlan po natin ay ang ating pong access sa ating pong mga karapatan at ang ating pong lungsod Quezon, ang ating pong butihing Mayor Joy at QC Pidao ay patuloy po na pinapaigting ang iba't ibang mga gawain sa ating pong mga persons with disabilities. Salamat po sa Okay, thank you Thank and congratulations. Ma'am Ami, your last message? Opo. Sa akin po, mga kapwa ko persons with disabilities po, hindi po imposible, na ma-recognize din po tayo. Patuloy lang tayong mangarap, maniwala sa ating mga kakayahan. Huwag tayong susuko, sa mga natin, sa mga challenges, gawin lang po natin ang tama, may pagmamahal, committed po tayo, dapat wala po tayong self-interest, pag Right. nagsiserve po tayo sa sektor. So, dapat lang po patuloy lang tayo despite sa mga obstacles, sa mga sa atin, mga masasamang salita, towards PIDAW, sa ating mga advokasya. So, at sa bandang huli, mararating din natin, kung ano ang pinaka-goal natin bilang advocate, bilang boses ng kapwa persons with disability po. So, with that po, thank you po, Inclination, Doc Jean po, at Sir Thank Randel. you. Welcome. Isa pong karangalan, ang probinsya po ng Antique po ay taos-puso pong nagpapaabot po ng pagpapasalamat po sa Inclination, na hindi niyo po kami kinakalimutan, sa inyong mga programa po. Salamat po sa inyo pong lahat. Thank you Of very course. much, Ma'am Ami. Actually, request ko talaga si Ma'am Ami kasi Doc Gina, isa siya sa mga una na nag-fill up ng information about community-based inclusive development. Kaya tigawan ko din si Ma'am Debbie, na mag-fill up siya. Hopefully sana magiging host, ang Quezon City. Kasi we are planning, ang Philippine Community-Based Inclusive Development Association, we are planning to conduct a CBID summit. So, Yes. nililigawan namin si Debbie kung pwede magiging partner, Maging host. ang Quezon City, sa gagawin natin na summit kasi actually sa 2027 magkaroon ng I think the 6th Asia Pacific CBID Congress at ang inyong mga best practices ay i-present natin doon sa Asia Pacific CBID Congress magsisave na tayo Doc Gina kasi sa 2027 nakapala rin tayo na makapunta doon lang naman sa Nepal ang venue pasyal tayo doon. Anyway, Doc Gina, your last message please. Oo, again, our congratulations sa inyong dalawa at sa mga iba pang nanalo. But because we think, the sector thinks you deserve it. Ang ano ko lang, Karanil, is sana yung pagbabago na nais nyo sa PIDAW, nananawagan lang kaming mga federations or advocates na kung PIDAW officers na sana or focal persons, bitawan na yung pagiging presidente ng federations or associations. Correct. Di ba? Kasi Yes. you are serving, you Tama. cannot serve two na sa government side at saka doon sa wala siyang balanse o parallelism na nangyayari. Yun lang man at natutuwa po ako sa
sa ating usapin ngayong hapon na maraming mai-inspire, though I keep on telling, wag nating i-patronize ang pagiging may kapansanan. We have to deal on the person ourselves. Yun lamang po, Karanil, maraming salamat at ikaw na ang sabi ng ating mga sponsors. Maraming salamat, Good afternoon. Gina. No, napakagaan ng ating pag-uusap. So, sabi nga no, ni Mami, patuloy tayong mangarap. Huwag Yes. tayong mawalan ng pag-asa. Ang Agosto ay isang buwan na maraming nagaganap. Lalo na ang pagkilala no, sa ating mga bayani. Mga bayaning buhay tulad ng ating dalawang panauhin sa hapong ito na hindi nag-antay na kilalanin, kundi patuloy na nagsiservisyo na walang inaasahan na balik sa kanila. Kahit na sila ay mga duty bearers, patuloy pa rin silang naglilingkod para sa kapakanan ng mga tao, mga bata, at mga pamilya ng may kapansanan. Dito sa inkarnasyon, ating kinakilala ang mga ambag ng lahat, lalo na ang ating dalawang panauhin sa hapong ito. Ito ay ang pagkilala sa kanilang mga ginawa na hindi umaasa ng balik. Dahil dito sa inkarnasyon, ating kinikilala na lahat tayo ay pwedeng maging bayani. Buhay ng mga bayani. Tayo sa inkarnasyon ay naniniwala na lahat ay kasama. Dito sa inkarnasyon, ang ating sigaw ay inklusyon, Inclusion, inklusyon, now now na. na.